Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ang impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Maayong aga sa aton tanan ng mga tagpalamati sa aton nga Facebook live streaming sa tanan nga nagalantaw sa aton programa Usapang Agrikultura. Panibago na naman nga adlaw, panibago nga mga impormasyon kag mga updates gikan sa aton nga talatapan ng amon nga igadulong para gid sa aton nga mga tagpalamati, especially sa nga Radio Pilipinas Iloilo. It's Tuesday, and for the whole week sa aton nga pagwaragwag makaupod naton ang pila ka mga personnel from the Philippine Crop Insurance Corporation Region 6. Kaghapon, Lunes nga adlaw, naging kaupod naton ang Regional Manager sang PCIC 6, si Ma'am Eva Lau. And for Tuesday up until Friday, mangin kaupod naton ang pila ka mga katapo sang PCIC 6. And subong adlaw, mangin kaupod naton ang Hepe, ang Chief sang Marketing and Sales Division sang Philippine Crop Insurance Corporation Region 6, si Sir Jose Maria Torres. Sir, sa imo pagpanamyaw sa aton nga mga tagpalamati. Sir John, good morning. Sa aton nga mga tanaw, pamati, siguro mga programa, good morning sa aton mga farmers and fisher folks. Gusto ko lang pasalamatan naman si Director Dennis Alpia, at si Sir James Baptist, nag-facilitate it nga for the whole week PCIC, and I would also like to greet my regional manager, si Eva Yulina, together with our board of directors for Visayas, katang Iloilo, si Dal Tampa. Good morning, tanan. Yes, perfect din nga tiyempo, sir. Ang aton nga pag-istoryahan ay nahanungod sa pila ka mga information gikan sa PCIC 6. It's because nga tinagahilapit na ang cropping season sa aton nga mga farmers. And yesterday, as the chief sa PCIC 6, nangina topiko naton ang pila ka mga programs, pila ka mga priority programs ng PCIC, pila ka mga updates, kag mga plano naman niya sa mga 2025. And subong, mag-sentro ang atong topiko sa tinatawag natin marketing strategies for expanding access to crop insurance. And to start our interview, sir, ano nga mga key marketing strategies ang currently ginagamit sa Philippine Crop Insurance Corporation agud nga mapataas pagid ang awareness kag uptake sa crop insurance ng aton ng mga Filipino farmers kag mga manugpangisda? Yes, Sir John, first and foremost, diyan sa among marketing strategy is to capacitate ang among mga personnel, Yes. sa PCIC mismo, ang among mga insurance adjusters, ang among mga insurance underwriters, sa pagpalaknag sa programa sa PCIC. Kay ang among strategy sa subong, kadamo, Sir John, ang imbita subong sa amon sa mga LGUs, Yes. mga farmers associations, na mag-orient sa ina. So, ang amon gitgit is to capacitate our personnel na maka-deliver sila sa orientation na maintindihan sa aton ng mga partners ng fisher folks. So, ang isa pa, among partnership sa mga provincial and local government units. Okay, with them, amugit na silang among partners sa pagkalaknag sa insurance sa bilog nga Western Visayas. And paano naman, sir, nag-identify o kung gina-identify ang pila ka mga areas o kung mga sektor, especially when we are talking sa ating mga farmers, sa ating mga coastal fishers, kag
ang aton man ng mga kauturan ng mga IP nga nagakinahanglan naman niya sa marketing kag pila ka mga outreach efforts. Well, kami diri sa PCIC, no, para ma-identify na mo kung anong mga sektor ang dapat pa namon nga nabuton, no. Mm. Ano di kami sa mga partner agencies naton, parehas ang PFAR, parehas ang DAR, no. Kaya may aral sila, Sir John, ng mga programa, may aral sila sa mga distribution, parehas ang PFAR, no. Tapos sila distribution sa mga fingerling sila. Na-coordinate din kami sa ila, no, kay para ang ilang nga programa pupunta sa programa sa insurance. Isa pa, sa subong tuig, no, ang amon pag-identify sa mga kinanglan pa mga sectors na kinanglan sa insurance. So, punta kami sa LGU para ma-identify through their municipal profile. Sa municipal profile nila, mabalaan naman kung ano ang ala sa panuan nila ng mga commodities pa or mga crops na wala pa namon nakadaan sa insurance. So, we are closely coordinating with the LGU sa ilang municipal profile para mabalaan namon kung ano pa ang mga crops sa ilang areas na wala pa namon nakapot. The same with our underwriters. They are closely coordinating with the LGUs every week. Kabisita na sila, no? They see to it they are well-informed sa mga activities, no, sa Municipal Agriculture Office. Yes, you mentioned about the local government unit, sir. Ano naman ang role yo sa aton LGU, sa aton mga cooperatives, kag pila naton ka mga farmers association sa pagbulig agud nga ma-promote naman niya ang pila ka mga programs naton sa PCIC? Well, Sir Jan, no, ang aton yung mga Municipal Agriculture Office, ang aton yung mga Farmers Association, no, ako ginayang pasalamatan na kung sila. Okay, sila ginayang mga frontliners. Yes. They are our partners. Sila ang gabatun sa mga insurance sa ilang kapanua on behalf of PCIC. No? Kung wala sila, I don't know kung paano naman malabot ang kadamaan sa mga farmers kung gina-insure naman sa PCIC. Yes, a follow-up question lang, sir. No? Since nag-hilapit sa bungang cropping season naton, kamusta naman so far ang aton yung coordination with our mouse sa aton yung mga LGUs? Very happy dito kami, no? Almost throughout Region 6, ang tanan Municipal Agriculture Office or City Agriculture Office, pati na ang provincial government natin, no? Partner din namon sa crop insurance. They are our underwriters. Yes. No? May ara kami underwriting agreements. Wala sang Municipal Agriculture Office or City Agriculture Office na hindi namon partner. Wala kami underwriting agreement. Kung may ara, di siguro 2 or 3, but most of them are our partners. No? So, dako iya ang salig namon kag ang salig nila sa PCIC man ma-insure ang ilang mga farmers and fisher folks. Pwede mo bala, sir, ma-share sa aton mga tagpalamati, sa aton ng mga viewers ang pila ka mga examples sa ginakabig naton, mga madinalagon nga kampanya, kag pila ka mga outreach activities nga nag-boost gid sa enrollment naman niya sa aton nga crop insurance diri sa Region 6. Sa siguro makabig ko yan successful namon kampanya, no? Amo gid ang banner program namon ng registry system for basic sectors in agriculture. No? Every year ginatagaan kami na iya sa national sa allocation. Every year pares diri sa Region 6, no? Allocation namon is more or less 480 million of the RSPSA budget. And we have targeted more or less mga 315,000 farmers and fisher folks who made sure under the program with a government premium subsidy of 480 million. And sa una, pagsugod dito, ayawan kami, no? Ayawan kami nga malabot ang number of farmers, mapupos na mo ang
premium suporta na ginhatag sa gobyerno sa nasyonal para mapaabot ng mga insurance sa Ilocos Western Visayas. Pero throughout the years, no, sa bulit sa mga mga City Agriculture Office, Municipal Agriculture Office, wala na sa tubig na hindi naman malapot ang amon nga target or amon nga location na 315,000 farmers, 480 million. Kaya wala labos na dyan. Tungkol na ang iban ng mga provincial government, no? Parehas ang Capiz, Iloilo, kag Negros. Pinakita nila kung ano naka-importante sa crop insurance. Mismo sila nag-download na sa funds sa amon para ma-insure ang ilang mga constituents sa ilang area. Ang hindi namon malabot sa RSPSA, kay bangod nagkulang ang allocation for that year, ina-augment na subong sa funds coming from the provincial government, kaya sa Iloilo, Capiz, and Negros Occidental. So I think that is the most successful na campaign namon nga ang RSPSA. After that, ang mga provincial na mga local government units nga nagsalig man sa abon, nga nagputang man sa pundo para masigig-sigi ang crop insurance program sa bilog nga Region 6. And we all know, sir, nga ang aton nga rehiyon na diversified tama. And related to that question, paano naman ginapasiguro sa aton nga talatapan nga ang pila naton ka mga marketing efforts are culturally, no, kag linguistically appropriate, especially nga sa mention naton nga diverse ang Western Visayas. Yes, no. Ang PCIC Region 6, no, hindi lang ari diri sa region. Sa bilog nga probinsya, may anak kita sa provincial extension offices. No? Okay. Kag tungod sa amon mga POs sa wag namon, hapos lang di kami labot sa amon nga mga farmers and fisher folks sa kada province. No? Kanang amon nga mga IEC materials, ang amon announcements, may ara kami sa mga orientations. No? Okay. Gina-translate na namon sa local dialect para maintindihan sa aton nga mga farmers and fisher folks kung diin man sila nga probinsya. Amo kami lang dala sa amon nga programa, no, nga makuha namon nga maintindihan sa aton nga mga farmers and fisher folks sa bilog nga video. Yes, speaking of platform, kung pila natin ng mga communication tools, sir, ano pagid nyara pagid bala kita iban nga mga communication tools o kung mga platforms nga ginagamit agud nga mangin most effective ang pagpalabot naton, especially sa mga hard to access naton nga mga communities diri sa Western Visayas. First and foremost, no, Sir John, thank you. Isa din sa mga pribiliyo ang radio guesting na mo sa buong pagkikinig ng bulik sa mga malabot sa mga layo ng mga lugar. No? Kaya iba din na naman malabot. Just like mismo sa Antique, every week may guesting kami sa isa ka radio program dito sa Antique. Dito naman na balaan na kadamaan sa mga farmer dito naging sa babaw-babaw. May mga radyo dito sila dali nakabati sa isang pagki sa crop insurance. No? So, sa ina, ang radio guesting namon, at isa pa, ang distribution pag namon sa mga ITC materials namon. No? Magkagtubang mo sa mga banwa-banwada, makita nyo sa Municipal Agriculture Office na amon nga mga pagpulin regarding kung paano ka mo mag-avail sa insurance, kung paano ka mo mag-claim, no? May lapos na ang orientation namon sa mga farmers mismo dito sa barangay. Alam mo, Sir John, every week siguro, no, kaya kami ginatawag na indemnity claims distribution. Kasi sa nila ang indemnity claims distribution namon, mass indemnity claims distribution namon sa kada city or municipality na mula ng farmers ang nakatko para mag-claim sa ilang mga cheque na binbayad sila sa PCIC, tag-500, tag-1,000. So, direct pa lang, gina-take na naman na as a prerogative na before kami mag-check distribution, kakondak kami sa orientation para makabalo na nadaan sila ang mga programa sa PCIC.
And paano naman ang PCIC, sir, maka-adapt sa pila ka mga marketing strategies and response? Kadto naman kita iya sa climate change, kag pila ka mga nagadugang pagit ng mga risks ang pila naton ka mga natural disasters nga naka-apekto gid sa ating mga farmers. Sa subong matuwid no and starting mga last year or 2 years ago, Mhm. PCIC nag-adapt na din sa technology-driven crop insurance. Sa subong tuig, no, ang amon nga pag-validate sa claims, no, tablet adjustment na kami. We are using satellite-driven adjustment. Okay, from there, mas madasig ang amon pag-respond sa mga farmers, nagdasig ang pagbayad sa Yes. amon. And also, ang amon pag-augment sa amon workforce, especially sa claims and adjustment, no. Sa una, pilala kami ka bilog nila, no, ang aladas ng claims, no. Sobra kapin 120 ka reserve corps of adjusters, mga insurance adjuster ang na-hire sa buong namon to augment, no, ang gali ang balita po ni Ms. Eva, no. Pumihara sa mga calamities, no, sa Yes. areas, no. Pagdamo ang laigo sa mga kalamidad, mag-validate kami sa buong assault type, no. Tagpila adjusters, 30, 40 dito adjusters, duman-dungan, kakadto sa area para mag-conduct sa adjustment tayo. Ang mga minatawag ng assault. And ano naman, this is very normal sa tanan ng mga offices natin sa government, sir, no? Kaya hindi gid niya malikawan ang mga pagpanghangkat. Ano nga mga challenges ang binapangatubang sa aton nga opisina, especially when promoting crop insurance sa aton ng mga magagmay kag mga subsistence ng mga farmers, and paano naton gina-address ang inyong mga pagpanghangkat? Sa muna, Sir Jano, mabudayan kami sa pagpaintindi sa mga small farmers and fisher folks na kung paano mag-invest sa crop insurance. Na ang pagpa-intindi sila kung paano mag-apply, kung paano mag-claim, no? So as the years went by, no, sa kadamaan na sa mga nagpa-insure sa amon, kagnabayaran sa PCIC, no, word of mouth na lang subong nga ang PCIC from the farmers themselves, sila niya mismo ang gambal sa katupad nila nga ay may PCIC wala pa-insure, hindi pa niya sa muna. Yes. Ang isa lang ginamon subong hindi sila dapat maging responsibility ng mga farmers. Kaya sometimes subong iski gagming lang ang pamildi or wala ka pamildi ka report aton ng mga farmers. No? So, amo lang ina, no, ang PCIC, ang crop insurance nyo dapat i-salunugit sa responsibility na tiniol, no? Ang pag-file sa claim nyo, kung makita nyo na hindi na ito mo kapawi sa pamisting, sa masakit, no? File ka mo sa inyo notice of loss kaya PCIC ara kaya sa inyo, para sa inyo ang mga farmers and fisher folks natin. And yes, speaking of pila naton ka mga success stories, sir, nga dala sa nga PCIC dili sa aton sa rehiyon, ano naman ang aton nga mga o kung ano aton nga pasihan o kung ang aton nga metrics sa pagtakos sa aton nga impact when it comes sa marketing campaigns kag sa enrollment, awareness kag claim satisfaction sa aton nga mga farmers. Well, ang amon nga measurement, no, ang amon nga successfully na pag-implement sa programa, no. Sponsored yan kakita tinambal, no, ang national government hatag sa aton sa mga programa sa ang RSPSA. Ang atong registry system for basic sectors in agriculture, hindi na tinambal ko ga-allocate na sa atong 480 million to ensure around 315,000 farmers. And isa na sa mga indicators naman nga maayo ang amon nga pag-implementa sa programa, no, kay every year 315,000 farmers na ma-insure
480 million pesos ang amon ma-utilize na budget no na ma-ensure ang ating mga farmers and fisher folks. Why na po na Sir John, ang PCIC Region 6 is the number one PCIC regional office sa pinakadamo na ma-ensure na farmers sa bilog na Pilipinas. No? Dili sa Region 6, we are ensuring 600,000 farmers every year. Wala kami nagadugo. Kami ang may pinakataas. Kita ang may pinakataas na insured farmers sa bilog na Pilipinas. No? And sa dira nga aspect ko, dira na mo makita na damo na gid ang intra sa insurance program sa ating gobyerno. And kudos, of course, sir, sa aton ng mga personnel pagkatapos ang Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 6 kay inatungod nga intensified no ang aton nga pila ka mga information drive agud nga ma-inform nato ang aton mga farmers sa pila ka mga advantage kag pila ka mga benefits once insured sila sa PCIC. And looking ahead, sir, ano mga innovations o mga partnerships ang currently na gina-explore sa aton nga talatapan sa pagpa-improve kag pag-expand sa aton nga marketing reach sa agricultural sector? Well, sa subungan tuwid, no, gusto ginamon nga aton nga mga farmers and fisher folks, mas hapos na lang gid ang ila pag pa-insure sa ila mga crops sa aton. Yes. So, isa sini ang amon vision sa PCIC no ng being technology driven na sa subong coordinate kami sa GCash kay ang amon nga pagbayad sa atong mga farmers kilawan na gila naton nga mas mahapos so pagi na siya sa GCash kaya may isa kami ka ginatanaw no ang sa Palawan pero subong na kami orientation sa mga farmers no sa mga FGUs no kada indemnity claims namon may ara napili kami ng mga banwa within the opportunity sa amon ang taga-Globe at taga-Gikas pati sa indemnity claims through GCash no why na po sina ang amon pag-validate sa atong claims no ang atong pag-community sa atong mga farmers and fisher folks no through tablet adjustment satellite driven na para dasig ang pag-responder nato sa atong mga farmers and fisher folks na You heard it mga kagri ang pila ka mga innovation kag pila ka mga plano sa nga talatapan sa Philippine Crop Insurance Corporation and we agree sir nga mas madasig naman yung convenient ko na i-allow natin nga magamit kita sa mga electronic wallet no kaya isang GCash. That is why sa aton nga mga farmers sa bantayan naton ang pila ka mga upgrade sa aton nga talatapan. Kag lastly naman sa yung mga pagpanamyaw o kung gusto ko pasalamatan sa aton nga programa. Again mo, Sir Jan, thank you sa inyo sa Department of Agriculture mo sa pag-imbita sa amo throughout the week. We hope na sa subos ng first cropping, ating mga farmers and fisher folks mag-ensure sa ilang mga kalamnan sa ilang mga livestock dili sa PCIC. Salamat din. And salamat sa ating tanan nga naglantaw sa ating programa. Ginatamiyaw mo natin ang ating Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag ang ating duha ka Regional Technical Director for Operations and Extension, ang ating OIC Director, Ma'am Maria Teresa Solis, and ang ating Director naman for Research and Regulations, Ma'am Zarlina B. Coelho, and the rest sa katapo sa Department of Agriculture, Western Visayas. Ginatamiyaw mo natin kag ginapasalamatan ang Regional Manager sa PCIC 6, si Ma'am Eva Yulilaod na nagbuligid. Kag shout out man kay Ma'am Pauline Mission na nag-help man i-facilitate ang aton nga mga bisita. Subong naman niyang semana kag buwas sa Miyerkules na adlaw bantayan nato ng aton nga episode ning kaupod naton ang chief naman niya sa Claims and Adjustments Division sa PCIC 6. Sa liwat sa ngalan sa aton nga station manager sa Radyo Pilipinas Iloilo si Ma'am Elena Pabiona and
sa gawas na katapuman sa Radyo Pilipinas Iloilo kag sa usapang agrikultura ini si John Candelario gikan sa DOA Western Visayas. Mabuhay ang aton nga mga farmers kag manugpangisda. Maayong aga. Sa kabagala nga ana mga ka-agri, mugana. Ari kita subong sa Banwa sang Dumaraw sa probinsya sang Capiz. Agud maghinan-anon sa aton isa ka mangunguma nga nagatanom sang binhi sang hybrid nga palay sa sininga wet cropping season. Aton hibaluon ang iya pamaagi sa pagtanom kag pagdumala sang peste, nutrino kag patubi agud malabot ang mataas nga panubason. Ready na bala kamo? Ay excited na kuya magtaris. Nakata! Si Jelma ang presidente sang Ungol Ilaya Farmers Association sa Dumaraw, Capiz. Sa sininga wet cropping season, yara sa masobra 45 ka ektarya ang gintanuman sa mga katapos sang asosasyon gamit ang hybrid nga binhi sang palay halin sa masagana program sang Department of Agriculture Western Visayas. Para kay Jelma, mas bintaha kung hybrid nga binhi ang iya ikatanom kaysa sa tradisyonal nga mga baridad. Iya man ginpanugyan ang pagtanom sang hybrid nga binhi agud mapataas ang panubason. Isa man sa ginaduso ni Jelma sa mga kasubong niya nga mga mangunguma amo ang dululungan nga pagtanom o synchronous planting. Ingog nga naningkamot ang mga mangunguma sang Ungol Ilaya Farmers Association agud matap na ang peste nga waya-waya. Nakapulig man sang dako ang fertilizer discount vouchers nga ginpaambit sang Department of Agriculture Western Visayas sa mga mangunguma.
Sang tuig 2023, nagpatigayo ng Department of Agriculture Western Visayas sang hybrid rice demonstration farm sa munisipyo sang Dumaraw. Nga kung sa diin na nari-sari nga mga baridad ang gintanom kaging pasundayat. Bastante nga paghanas-hanas ang nakabulig sang dako kay Jelma bilang presidente sang ila asosasyon. Nangin mahapos para sa mga mangunguma sang asosasyon ang ginhatag ng mga makinarya kag traktora sang talatapan. Ang paghugpong sa mga mangunguma bilang isa ka cluster ang nangin pamaagi agud sila makaambit sa mga suporta halin sa gobyerno, lakip na diri ang libre nga binhi kag abono sang masagana program. Para kay Jelma, nagakabagay nga amligan sa mga mangunguma ang mga bugay kag suporta nga ila nabaton nga may katuyuan nga mapasanyog ang ila pangabuhi kag palangabuhian. Nagtanong gid ako sa THC dito kay nakita ko nga kung ayon lang ng sang panahon nasiguro ko gid nga dako gid ang dugang sang akon niya ani kay compare na kon sa iba niya notice ko nga tama gid siya ka haba ang iya nga uhay kag sa iya nga gipi pertiman sa kadamon gani makasiguro gid tani nga makasiguro gid ako nga magayo gid ang ako nga panubas. Sa mga kaupod ko nga mga farmers no invite gid kamo nga dapat mag-hybrid gid ka para nga magdamo mga aton nga panubas kay nakita na kon nga kun sa hybrid kita daw halos duha ka parte or mas tatlo pa ang madugang kumpara sa inbred naton nga ginagamit kay na-observe na kon sa subong ang iya nga uhay pertigid sa kahaba kag ang iya nga gipi perti sa kadapol.
Habay nga damo kamo may natunan sa pagtanom sang hybrid nga palay. Kag ini ang inyo kasubong nga mangunguma si Georgia May Cordova nga nagasiling pasanyugo ng agrikultura agod gutom malikawan sa Bugos nga rehiyon. Ang tanan nga kinahanglan ninyo mahibaluan natuoy sa biosecurity. Ang industriya sang pagupot sang baboy ang may dako nga bahin sa industriya sang agrikultura. Kag ini ang sakaron nagapangatubang sang dako nga paghangkat bangod sa African swine fever. Isa sa pinakahapos nga pamaagi agud manginsepti ang inyo baboyan amo ang pagsunod sa biosecurity. Lantaw naton kagibaluon paagi sa sini nga video kung ano ang mga pagsulundan sa biosecurity. Likawan ang pagbahog sang damog sa imong mga baboy kag pilion lamang ang nagakaigo nga bahog para sa ila. Hindi pagdalon ang mga sako sang feed sa sulod sang baboyan. Mas mayo nga pasanayon nga ginabilin ang mga feed sa isa ka container agod masiguro nga hilway ini sa virus. Siguraduhon nga ang imo nga mga breeder ang mapagsik ang lawas. Maghatag sang nagakaigo nga oras sa pag-quarantine sa mga baboy bago ini buy-an sa kurungan, kaupod ang iban nga baboy. Hindi magpasulod ang iban nga tao kasubong sa mga traders, mga bisita, kag mga salakyan sa sulod sang imo babuyan. Magpaligo kag mag-ilis sang bayo bago magsulod sa babuyan. Magamit sang separado nga bayo para lamang sa sulod sang babuyan. Magpabutang sa kudal o kon lambat sa palibot sang babuyan agud matap na ang pagsulod sa mga wild animals kag mga insekto sa palibot sini. Agud nga mas maintindihan pagyud ang mga pagsulundan sa biosecurity, lantaon nato na mga insakto nga pamaagi sang paglimpyo kag pagdisinfect sa mga babuyan. Pagpanglimpyo. Una, siguraduhon nga wala sang iban nga kasapatan sa palibot sang babuyan. Siguraduhon nga wala sang iban nga tao nga nagalibot-libot sa babuyan samtang nagapanglimpyo ikaw. Kuhaon ang mga gamo-gamo nga gamit sa sulod sang kurungan. Takpan ang mga buho sang drainage agud nga matap na ang pag-ilig sang kontaminado nga tubig. Takpan ang mga kable sang kuryente gamit ang plastic agud hindi ini mabasa. Kung sarang man lang, halino na mga baboy sa lain nga kurungan agud nga malimpyoan sang mayo ang lugar. Magsuksok sang insakto nga panapton kasubong sang boots kag raincoat samtang nagapanglimpyo. Kuskuson sa maayong higko sa pader kag sa loob. Gamit ang habon kag tubig, umpisahan ang paglimpyo halin sa babaw nga bahin paidalom. Pagkatapos manglimpyo, pwede na kita kasugod sang pag-disinfect sa babuyan. Disinfection. Preparahon ng tanan nga kemikal o kon disinfectant. Ang sprayer, tubig kag iban pa nga mga equipment sa pag-disinfect.
Bago magumpisa ang disinfection, siguraduhon nga insakto ang imo paghalo sang cleaning solusyon. Para sa disinfectant, siguraduhon nga sundon mo ang napanugyan nga paggamit sini nga makita sa iya packaging. May alternatibo nga solusyon kung hindi makabakal sang disinfectant. Langgaw. Magamit sang puro nga langgaw nga wala na sang halo nga tubig. Soda ash. Mix klahon sa 1 ka kilo sang soda ash sa 25 litros nga tubig. Kung ikaw magamit sang bleach, magamit sa 1 ka kutsara nga bleach sa kada 1 ka litro nga tubig. Padayon nga mag-spray sang disinfectant halin sa ibabaw nga bahin sang kurungan pa idalom. Siguraduhon nga kada kanto sang kisame, pader kag salog ang maisprayan sang maayo. Kinahanglan man ang pag-disinfect sa mga salakyan nga ginagamit sa babuyan. Hindi pagkalipatan nga limpyuhan ang mga pangkuskos, bayo, sapatos kag mga equipment nga ginagamit. Pagkatapos limpyuhan, himuso na mga equipment sa 1 ka suludlan. Dugang pa nga mga pamaagi agud maprotektahan ang babuyan. Magbutang sang footbath sa bukana sang babuyan. Hindi makasigurado nga ang tanan nga tawo nga magasulod sa babuyan ang na-disinfect. Pwede man magamit sang improvise gamit ang mga panapton kag flat tray. Agud nga magamit, magdugang sang disinfectant solution diri kag sarang na ini nga magamit nga footbath. Subo nga maihibalo na kita na to sa biosecurity, mangin aktibo kag responsable na kita nga siguradoon nga permi malimpyo kag hilway sa sakit ang aton babuyan. Masami nga makigaangot sa inyo lokal nga otoridad sa animal health. Bangod bilang manugbaboy, sarang mo maubra ang imo parte nga matap na ang pagkalat sang ASF. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.